Okay, magandang araw sa inyo dyan. Magandang gabi dito sa Kuwait. Ito pa ang inyong Pinigan Smith na muling naganyaya sa inyo na i-subscribe ninyo aking YouTube channel. At dito pa tayo sa Kuwait at naghahanap buhay habang tayo ay nagbablog. Okay, may isa ako ditong revolver na nagkameron ng problema. Pero bago ko ipakita sa inyo at bago tayo mag-aral ng ating lesson sa gabing ito pinagbabalakan ko at iniisip ko na para maging masakatuparan itong aking sabihin ko ng adikain o aking passion na makapagturo ng gunsmithing sa mga kabataan, lalo tigit sa mga Pilipino. Gawin ko na kaya talaga itong online. Pero pag na-monetize na itong aking YouTube channel at dumami na aking subscriber, gagawin ko na itong school talaga. Gagawin ako ng enrollment. Mag-i-enroll. Ang gusto mag-enroll, libre, walang bayad. At magtuturo ako dito sa harap ng camera. Gusto kong gawin yan. Pag ako'y na-monetize na, bibili ako ng magandang camera, magandang mga gamit, at gagawin ko na ito na school talaga. Tuturo ko na talaga lahat. Hanggang sa mga pag-review, mga paggagawa ng barrel. Pero bago tayo dumating dyan, paggagawa ng pyesa, bago tayo dumating dyan, mag-umpisa muna tayo sa mga pabaklas-baklas ng barrel. Step 1 muna. Dahil paano ka makakapag-review, hindi ka marunong magbaklas, hindi ka marunong magbuo. O, di ba? Kailangan lahat ng baril. Malaman ninyo ang technique. Hindi naman dapat na malaman ninyo lahat na ang baril, lahat ng klase ng baril ay mahawakan ninyo. Hindi po yun. Technique lang ang dapat ninyong malaman. Rifle at pistol. Kung paano natin mababaklas ng tama at may kakabit ng tama. Tuturo ko lahat tayong technique. Kaya ito, sana maging sa katuparan ko na ito, tulungan ninyo ako na dumami ang ating mga subscriber para pag unang monetize ko, bibili ko ng magagandang gamit at tayo magtatayo ng online class. Parang magbibigay ako ng mga module at bibigyan ko kayo ng mga bibigyan ko kayo ng grade. Sana ako magturo. Nagturo ako ng 3 taon sa auto diesel mechanic. Bibigyan ko kayo ng grade, bibigyan ko kayo ng project. Pagagawin ko kayo ng pyesa sa bahay. Pakikita ninyo sa akin sa online. At bibigyan ko, sasabihin ko sa inyo kung tama o mali. Halimbawa, pinagawa ko kayo ng hammer. Gagawin ninyo ang hammer. Papakita ko sa inyo ang drawing. Kukopyahin ninyo. Halimbawa, papagayin ko kayo ng trigger. Pag sinabi kong kikil lang ang gagamitin nyo dyan, kikil gamitin nyo. Bibigyan ko kayo ng online. Kahit wala kayong turnuhan, makakapagawa kayo ng pyesa, maniwala kayo sa akin. Pabibili ko lang kayo ng kikil, tsaka maliit na gato. Vice grip yan. Siyempre, mag-umpisa tayo sa mga madadaling pyesa. Hindi naman, pagagawin ko kayo ng napakahirap. Siyempre, madadali lang muna. Tapos iparireview ko sa inyo yan. Bibigyan ko kayo ng grade hanggang sa kayo matuto. Promise yan, online class. Hanggang sa pwede na kayong tumanggap ng mga pag sinabi ko. Pwede na kayong tumanggap ng pero baka kayo hulihin. Kailangan ng gunsmithing ngayon, Kung kayo magninegosyo talaga, magpaparegistered kayo. So, malay ninyo, makapag-abroad din kayo, maging kagaya ko rin kayo. Wala naman akong nag-smith naman ako sa Pilipinas. Wala akong lisensya ko ay machine shop. Kasi may machine shop ako, di man gunsmithing. Tumatanggap lang ako ng mga baril sa mga pulis, mga kaibigan shooter. Dito sa abroad, dito na talaga ako nahasa ng todo. So, yan ang ko sa inyo, babalita ko sa inyo. Okay, shout out muna. Shout out kay Miko Ansaldo na masipag
mag-share ng aking mga video. Nico, kumusta kayo dyan sa Pinamalayo Retondo? Congratulations sa bago mong baby at sa iyong napakagandang may bahay. Okay, punta tayo sa ating topic sa ngayon. Ang ating topic sa ngayon ay isang revolver. Pag naglabas kayo ng revolver, swung out ang cylinder. Swung out ang cylinder. Okay? At checkin ang cylinder kung may bala, yung bola. So, ano ang magiging natin ngayon? Topic natin ngayon. Ito. Mapapansin ninyo ang bola niya. Umiikot kahit na dapat hindi umiikot yan. Hindi umiikot yan. So, yung kanyang cylinder stop, nagkameron ng diferensya. Siyempre, bubuksan natin ito para makita natin. Ang cylinder stop po nito, yung sinatawag na cylinder stop, yung nasa ilalim ng bola niya, yung maliit na parang half moon. Kaya nakikita ninyo itong mga na to, itong mga ganito. Pag kinalabit ninyo siya, iikot yan. At yung kanyang cylinder stop, tataas yun. Dito yan tumatama sa ilalim para yan ay pumirmis, hindi umikot, para pag pumutok yan, nakapermis yung bola niya. Eksakto yan. Ang firing pin niya tatama sa kanyang primer. So, ang cylinder stop niya ay maaring yung spring. Kasi may nagtutulak po dun sa plunger dun sa cylinder stop at may spring. Dito yung nakalagay dito. Kasi yung cylinder stop niya nandito. Dito sa ilalim na to. Tapat nitong mga nito, kabukab na to. Yan ang naglalak. Lock siya, lock. Para pagka umangat itong hammer, pag kinalabit ninyo, bababa yun. Eksakto naman yun na papalo yung hammer, maglalak yun. Tama, timing. So, yun ang ating alamin dito sa Magnum 44 na ito. Ito ay Magnum 44 Raging Bull Taurus. So, tanggalin natin ang kanyang cylinder stop. Ang kanyang cylinder. Isang tornilyo lang po ang tatanggalin yan. Bababa natin camera. So, ito. Itong tornilyo na ito ang ating tatanggalin. Pag kayo nagtanggal itong tornilyo na ito, ingatan ninyo sapagkat may maliit na spring dito at may maliit na plunger na siyang nakatutok dito sa kanyang yoke o kanyang carrier para hindi siya lumabas. Yung lock niya yun. So, pag tinanggal natin ito, sa totoo lang po ang revolver ay kala nyo madali. Mahirap po pag binaklas nyo yung loob nito, mahirap ito buuhin dahil ito ay maliliit ang pyesa. Napaka-komplikado rin. Pagka hindi kayo sanay, ay huwag na kayo una ako nagbaklas nito sa loob ng kulambo kasi pag tumalsik ang pyesa nito, hindi kayo maingat. Mahirap hanapin. Ayan pakita ko sa inyo may butas po yan Yan. Kaya itong tornilyo na ito, hindi ninyo pwedeng, tatlong tornilyo nito dito, isa, dalawa, tatlo, hindi ninyo pwedeng ipalit ito sa iba dahil ito nga may lock. At ating kukunin yung lock niya. Ayan dito na po, parang kulangot lang. Dito nakalagay yan may spring yan na maliit. Ayun pakaliit na yan ang ingatan ninyo. At pag yan ay nawala, pwede naman niya i-fabricate. Ang liit ng spring yan. Ba't pa? Mahirap-hirap din gawin yan. So, pag natanggal ninyo yan, tanggalin natin bola. Double lock po ito dahil ito ay malakas. Isa dito, tsaka isa dito. Labas natin ang bola. Pagkatapos ay bunutin natin. Ingatan din po natin yan kasi nga yung sinasabi ko sa yung plunger na nagtutulak doon sa kanyang cylinder stop baka mawala. Opo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Plunger niya. May spring yan. Siyang nagtutulak doon sa cylinder stop para umangat.
Sa tingin ko ito, titingnan natin kung nandun pa yung cylinder stop niya. Ayun o, nakalubog. Turo ko sa inyo. Ayun o. Yun. Ang tingin ko dito ay naipit. Naipit siya. Ayaw siya lumutang o. So, bubuksan natin siya. Naipit siya. Kasi, nakaano yan sa hammer sa trigger nakaganon siya Maring siya ay naipit. Maring sa bilis ng kalabit na-disengage siya. So, pagtanggal niyan, excuse me, tanggalin natin ang kanyang grip. Sorry, nahulog, sisid. Tanggalin natin ang kanyang hand grip. Madali lang po itong gawin. Baba natin. So, dito tayo mag-umpisa sa mga ganitong madadali. Yung mga pagbabaklas, yung mga minor na sira. So, ito ang dalawang tornilyo tatanggalin din natin. Ingat lang kayo sa pagtanggal ng plate cover. Dahil nga sa, minsan may biglang tumatalsik na spring dyan. Ayan. Salamat nga pala sa mga sumusubaybay sa mga follower ko. Asahan ninyo na marami pa akong ituturo. Basta share lang, paki-share na lang para dumami ang ating mga follower at mga subscriber. Sa ngayon wala pang 400 ang ating subscriber. Pero nasa 350 plus na. At mula ako ganito, padami ng padami. Salamat sa inyo. So, ang pagtanggal nito, dito lang nyo sisikwatin at dandahan, huwag ninyong bibiglain. Kasi baka may tumalsik na pyesa. Hindi ko binibiglan pag nito. Dito kayo mag-umpisa. Huwag kayo dito mag-umpisa kasi may lock yan dyan. Yan. Dito ang umpisa kasi itong dulo na to, nakasuksok yan doon na may lock. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Itong pyesa na to. So, susundutin lang natin yan. Ilalagay natin sa ayos. Ito lang tayo ng matulis na bagay. Ayusin lang natin yan. Ayun. Yun. Kita nyo, nakaganon siya kanina, naka-atras siya. Tapos, hindi nakatama yung niya. Naipit siya dito. So, tutulak lang natin siyang pag ganon at itataas natin. Tingnan natin kung angat siya pag itinulak natin dito sa may bandang puwit. Dito. Yun. Umangat na siya. Yun. Yun. Pagka ganyan umangat na siya, ilagay na natin yung bola. Ingatan natin ito na wag may magalaw dyan. Pag may tumalsik dyan, so, ilalagay na natin. Ang paglagay niyan, sikapin natin na ito ay nasa tamang posisyon. Pag angatin natin yan, sigurado yung nakadikit yung spring. Yun. At huwag nating itungo. Yan, dapat pa ganyan, Dandahan. Dandahan. At titingnan natin dito kung nasa tama siya. Kung tumama siya doon sa dapat niyang tamaan. Titingnan natin testing natin kung nag-lock. Yung nag-lock na siya. At saka natin ilagay yung cover. Sigurado nakatama na siya. May kita naman natin siya dito Dito, makikita ninyo siya. Yung parang ulo ng tamtax. Yun. So, ilalagay na uli natin. Ang paglalagay ng cover, unahin itong parte na to. Ito isaksak doon sa kanyang slot. Saksak sa kanyang slot, Ganyan. Tapos ito, itama ninyo. Yan. Huli itong
pinagsundutan natin, dikota natin. Yun. Yan. Tuktok ng konti. Kahoy. O bakal para hindi magmarka. Yan. Lagyan na natin yung tornilyo. Okay. Yan. Ganyan lang po ang trabaho ng gunsmith. May madali, may mahirap. Yun. Yan ang malfunction ng mga revolver. Malfunction yan. Delikado po yan. Baka pagputok ay biglang umikot yung bula, hindi tumama sa yung bala ay sumabit sa chamber. Nako, delikado po. Napakadelikado pagka ganun. Mag-backfire, dito magdadaanan ng mga tingga niya sa gilid. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na may lock siya. May plunger na maliit siya. Ingatan natin paglagay. Pag itinungo natin, siyempre malalaglag. So, ito ang itagilid natin itong baril. Igano natin siya. Ano natin para hindi mawala yung kanyang maliit na pisa. Saka natin siya higpitan. Okay. At ilagay natin ito para siguradong walang mawalang pisa. Nandito yung kanyang hammer spring. Yan. Actually, ang Taurus at saka Smith & Wesson, ano yan? Halos magkakaparehas ang pyesa niya, hindi nagkakalayo. Kung paano ang pagbaklas at pagbubuo, ganun. Pareho lang. Okay. Checkin natin muna. Lagi muna natin checkin ang cylinder, okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito. Ayan o. Ayan o. Saan niya? Gumagalaw na o. Umano na. Lumalaban siya. Pagka ganon, pagka yan ay pinano nyo at hindi na lumutang, may diferensya na yon. May diferensya ulit. So, ganon lang o. 15 minutes lang natin ginawa. Mas marami pang ating daldal. So, tingnan natin. Okay, may stop na siya. At kalabitin natin. Ayan o, yun. 1, 2, 3. Pagka ano natin, kinalabit natin, tingnan natin kung gumagalaw siya, okay? Okay. So, gano'n na. Kumita na naman ang Pinoy Gunsmith. Pera na yon. Bala na. Sa kaibigan, 500. So, hindi kaibigan 1,000. Ang Gunsmith parang doktor din yan eh. So, naulit ko sa inyo, tulungan ninyo akong maraming mag-subscribe sa atin para matuloy yung ating online class. Libre ito. Gagawin ko nito. At sabi ko nga sa inyo, sasamantalayin ko na yung trabaho ko dito sapagkat napakaluwag ng trabaho ko dito. Wala akong amo dito. Ako lang nasusunod sa aking trabaho pagka ayoko magtrabaho. Pag gusto ko mag-online. Basta sinisigurado ko lang na yung mga baril ng kumpanya namin ay nagagamit nila. So, maraming salamat sa inyo. At sana ay may natutunan kayo kahit kaunti. Yung kaunti araw-araw, pipilitin ko araw-araw, may maliit kayong matutunan sa akin, okay na yun. Hindi naman, ang totoo niyan, pag kayo nag-aaral sa school, taon yan. 2 taon, 3 taon, tapos experience pa. So, nasusunod, magkakamero na tayo ng online class. Maraming salamat sa inyo. Ito ang inyong Pinoy Gunsmith.